Hi, good morning. This is Broker Samuel Lau, your real estate coach. Good morning again. Welcome to our video blog. So, this morning, ato i-discuss ang kaning mga properties nga mga baligya. So, natay mga kaila. So, karaghanan na to broker or agents, no, na mga associates nga gusto nato ipabaligya atong properties, or nato mga kaila, paryente, kamag-anak, kaibigan nga ipabaligya ilang properties. So unsa ning mga basic questions or basic information nga initial information needed nato, no? So when we talk to the property owner, so mga na ta example si Pedro, pabaligya niya ang property. So ato yung si Pedro, asa location, number one, location of the property, asa location imong property. So pangayuan na to og Google coordinates or Google drop-in with mga landmark. Bisag screenshot niya ang drop-in na ay mga landmark para kita sayo na to pagpangita. When we show it to the buyer, sayo na to pagpangita, no? Number two, unsay forma, unsay shape sa property. So na to pagkaibaw sa shape or forma sa property. So we need to ask for the lot plan or the sketch plan, okay? Para may bawaan na to unsay forma, pila ka points, pilay buka sa road network, kung may bawaan na nato diha, no? Or square ba siya, rectangular ba, irregular ba, okay? So next is nanatay location, nanatay sketch sa forma sa yuta. Mga isa tag scan copy sa iyang title, okay? Title of the property para may bawaan na tong titulado ba ang property, OCT ba, TCT ba, or CLOA pa ba ni siya. Ikaduha, tax declaration of the property para may bawaan sad nato, no? Kung unsay classification niya, agri ba, residential ba, commercial, industrial. Okay? So another part is mga isang tax clearance para may bawaan nato, updated ba siya sa iyang real property tax, ginabayaran ba niya regularly, no? Kay base unyag wala sad niya mabayari regularly. Okay? So initial documents, tax title, tax deck, tax clearance. So kung wala pa na uban niya, okay lang, no? Nya, next pangutana ta, ma'am, imo man ni Pedro, imo man ni ipabaligya ang property, are you willing to give authority to sell to our brokerage firm? So ATS, authority to sell. Kay ang mandate karon sa PRC ruling, di ta pwede basta mo baligya sa mga property nga wala tay authority to sell. Unya tanta lisod sana mag-usab-usab ang utok unya sa seller, at least natay gigunitan nga black and white nga, o Pedro, base sa atong gistoryahan, property owner, mao ni ang selling price nimo, 500 per square meter. How come karon niingon ka 800? At least dili kitay mauwawan ba, no, nga pataka ta sulti. Klaro sa klaro gyud, no? So mo issue ba siya sa authority to sell pod, klaro pod ang atong mandate as a broker, as an agent, nga tagaan tag pilay atong PF, 3% ba or 5% ba iyang ihatag, no? Kay mao man ay standard range. Kung dako na kay ang value, magkagamay pod basic 3% or 4% na lang. Okay, so kana lang sa nga to ang initial tips karon. Lastly, kung na siya pictures, photo sa property, pangayoon na lang pod nato kay before ta mo schedule og actual tour visit sa iyang property, lisod nang mood schedule na ta dito without any documents pa, magkabuang tag unse atong ipangutana. So i-pre-screen sa nato ang for sale property by asking those question: location of the property, shape of the property, initial document like the title, tax deck, tax clearance, and willing ba siya mo-execute og authority to sell, para inig-adto nato magbitbit na tag form sa atong ATS para papirmahan nato niya. Okay? So, hope nakatabang na po ninyo some real estate tips. This is your broker Samuel Lau, your real estate coach. Kung namoy mga pangutana, don't hesitate to contact me through my cellphone number or email. Okay? Good morning everyone and good more earnings.